Hindi ko akalaing mapapadpad ako sa ganoon kalayong lugar para lang sa trabaho. Pero minsan, kapag sabay-sabay na dumating ang problema sa buhay, wala kang ibang magagawa kundi lunukin ang takot at pagod para lang may maipadala sa bahay. Magandang araw, Miss Aya. Ako nga pala si Carmela, taga Katbalogan, Samar. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa tunay at sarili kong karanasan. Dekada 90 nang mangyari ang lahat ng kaganapang ito. Panganay ako sa 5 magkakapatid. Matagal nang patay ang aking ama at ang nanay ko halos hindi na makabangon mula nang ma-stroke siya. Magdadalawang taon na. Ako lang ang inaasahan ng pamilya namin. Kaya kahit mahirap, pinilit kong makahanap ng mapapasukan. Sa edad na 18, Miss Aya, kung ano-ano na ang sinusubukan kong trabaho para lang kumita ng pera at may maitusto sa pamilya namin. Pero kahit anong gawin ko, hindi talaga sumasapat ang kinikita ko. Gayong malaki ang maintenance ng gamot ni inay. Idagdag pang nag-aaral ang lahat ng mga kapatid ko at ang 2 pa sa mga ito, sakitin din. Kaya naman hindi talaga sumasapat ang kinikita kong pera sa mga parakit-rakit na ginagawa ko at pagtatrabaho bilang bantay ng tindahan. Sa kakakayod ko nga, Miss Aya, halos hindi na ako makapagpahinga. Ayoko din naman kumita ng pera mula sa iligal na gawain. Kaya naman kayod kalabaw talaga ako. Hanggang sa may isang kapitbahay nga namin, Miss Aya, ang nagpakilala sa akin sa kakilala niyang naghahanap daw ng kasambahay sa isang liblib na baryo. Dito lang din sa Samar. Ayon pa sa kapitbahay namin, wala daw ibang kailangang gawin kundi mag-alaga ng binatang may kapansanan. Libre raw ang tirahan at pagkain. May malaking sahod pa kada buwan na talagang ikinakinang ng mga mata ko. Agad ko nga itong tinanggap kahit walang malinaw na detalye, Miss Aya. Sino ba naman ang hindi? Kung tumataginting na 10,000 kada buwan, ang sasahurin mo nang hindi mo na kailangang magbanat ng buto. Nang mga panahong yun kasi, napakalaking pera na ng 10,000. Mabibili ko na ang mga pangangailangan ng mga kapatid ko at matutustusan ko pa ang paggagamot ng aking ina. Binanggit ng kakilala ko ang pangalan ng lugar, Miss Aya. Pero hindi ko na lang isasama dito bilang respeto na rin sa lahat ng mga naninirahan roon. Pero aaminin ko, ni minsan ay hindi ko pa narinig ang baryong yun kahit taga-Samar ako. Sumakay ako ng jeep mula Katbalogan papunta sa bayan. Tapos habal-habal naman papunta malapit sa paanan ng bundok. Bandang 2:00 ng hapon nang magsimulang umambon habang binabaybay namin ang daan. Napansin kong liblib na talaga yon. Mabato at madulas ang daan, puro lubak. At sa paligid, nakikita ko ang makakapal na puno at damo. Pagkarating namin sa may masukal na likuan, pinababa ako ng driver ng habal-habal. Dito ko na lang kayo maihahatid, ma'am. Hindi na ako pwedeng pumasok sa looban. May daan dyan paakyat. Diretsuhin mo lang yung bakod na kahoy. Nandun na yung bahay ng donyang hinahanap mo. Sabi ng driver, sabay abot ng bag ko. Sige po. Maraming salamat. Gaya ng sinabi niya, naglakad ako ng halos 15 minuto bago ko nakita ang tinutukoy niyang bahay. Ang unang bumungad sa akin ay ang bakod na mataas, gawa sa kahoy at alambre. Medyo kalawangin na. Sa loob, tanaw ko ang malawak na bakuran na may matataas na damo, ilang puno ng mangga at malalaking duhat. Sa gitna ng lahat ng yun ay ang bahay ng Donya. Isang malaki at lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. 2 palapag, may malaking balkonahe at bubong na yero. Nakita mong kinainan ng panahon. Pero kahit may kalumaan ng bahay, halata mong mayaman ang may-ari. Sa gate pa lang, may ukit na bakal na hindi mo makikita sa ordinaryong tahanan.
Sa labas ng bahay, may lumang sasakyan. Isang Toyota Revo na bihirang gamitin pero mukhang alagang-alaga. May mga antigong paso na may mamahaling halamang ornamental. Halatang hindi ito bahay ng karaniwang tao sa bundok. Saglit ko pang iginala ang paningin ko sa buong paligid. Naghihintay na baka may taong makapansin sa akin. Pero ilang minuto nang nakaraan, wala akong nakitang ni isang galaw mula sa loob ng bahay o labas. Nang bahagya kong hawakan ng gate, bigla itong bumukas na para bang inaanyayahan ako na pumasok na sa loob ng bakuran. At yun nga ang ginawa ko, Miss Aya. Marahan akong naglakad patungo sa pinakaintradang pinto ng bahay. Pagkatok ko sa malaking pintuang kahoy, bumukas ito at bumungad ang isang matandang babaeng nagpakilalang si Manang Elyang. Sa tansya ko, nasa mahigit 60 anyos na siya, payat at medyo kuba na. Noong batiin ko siya ay hindi siya ngumiti, pero tinanguan ako at pinatuloy sa loob. Sa loob ng bahay, mas lalo kong naramdaman na hindi pangkaraniwang pamilya ang nakatira roon. Ang sahig ay makintab, may mga lumang painting ng mga hindi ko kilalang muka na nakasabit sa dingding. May mga lumang aparador at upuang may bordang disenyo. Tahimik ang buong bahay. Wala akong ibang naririnig kundi ang lagitik ng lumang orasan sa dingding. Makaraan pa ang ilang minutong pananatili ko sa sala, nakita kong bumaba ng isang babae mula sa hagdan. Unang sulyap ko pa lang sa kanya. Alam ko na agad na siya ang amo ko. Matangkad siya, napakaputi at puting-puti na rin ang buhok na maayos ang pagkakapusod. May tindig siya na parang hindi mo kayang sundin. Nakabistida ng manipis na halatang yari sa mamahaling tela. Nang tuluyan na siyang makalapit, hindi siya humingiti. Hindi rin siya agad nagsalita. Tumitig lang siya sa akin, mula ulo hanggang paa. Magandang araw po, Donya. Kabadong bati ko sa kanya, pero hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Ikaw si Carmela. Opo, ako po. Ikaw ang mag-aasikaso kay Elmon. Dito ka titira. Walang maaaring bumisita sa'yo at ayoko nang matanong. Basta't gawin mo ang trabaho mo, magkakasundo tayo. Malinaw? Parang nabingi ako sa tono ng boses niya. Walang kahit anong emosyon. Parang robot na may awa sa sariling bahay. Napaopo na lang ako ulit. Sinabi niya rin na ako na ang bahala sa mga gawaing bahay. Sa pagluluto, paglalaba, paglilinis. Si Elmon, ang binatang aalagaan ko, pamangkin daw niya. May kapansanan sa katawan at utak. Kaya naman mahigpit niya akong pinagbawalan na makipaglapit sa binata, lalong-lalo na ang makipag-usap dito. Ayon pa sa Donya, paminsan-minsan ay bibisita siya para tignan ang kalagayan ng pamangkin niya. Kaya sundin ko ang lahat ng mga ibinili niya kung ayaw ko raw managot sa kanya. Sa tono at pananalita pa lang ng Donya Miss Aya, talagang matatakot ka nang gumawa ng hindi maganda. Doon pa lang kasi ay ramdam ko na ang pagiging istrikta nito. Ako nga lang at si Manang Elyang ang magkasama sa malaking bahay na yon. Kami lang ang gumagalaw sa araw-araw, kaya minsan ay nabuburyo ako. Wala akong ibang nakakausap. Minsan pa, parang may pakiramdam akong ayaw ni Manang Elyang na magsalita ng mahaba. Tila ba may kinakatakutan siya o sadyang sanay na siyang hindi makipag-usap sa ibang tao. Lumipas pa ang 3 araw na pananatili ko sa bahay na yon bago ako pinayagang makita ang binatang si Elmon. Huwag na huwag kang papasok ng walang pahintulot. Delikado. Hindi mo siya kilala. Babala pa sa akin ng Donya. Pero noong utusan niya si Manang Elyang, nadalhin ako sa silid sa 2 palapag. Doon ko unang nasilayan ang binatang si Elmon. Napakatahimik ng paligid.
Malamig at mabigat ang pakiramdam ko habang binubuksan ni Manang Ilyang ang pintuan ng kwarto. Nakita kong may kalawang ng kandado at naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng aking dibdib. Ewan ko, parang may kung anong puwersang naiipon sa hangin. Pagpasok namin, napatingin agad ako sa isang sulok ng silid. Nandoon siya, si Elmon. Nakatayo lang siya sa tabi ng bintana at bahagyang nakatalikod. Kahit na hindi ko makita ang kabuuhang mukha niya, masasabi kong napakagwapo niya. Sa unang pagkakataon sa tanang buhay ko, siya na ang pinakagwapong binata sa paningin ko. Maputla siya, pero kakaiba ang kutis. Hindi katulad ng karaniwang Pilipino. Mapusyaw ang balat niya. Malalalim ang mata na may mahahabang pilik mata. Matangos ang ilong niya at mapula ang labi. Kulay itim ang buhok niya, pero may tila asul na kumikislap tuwing tinatamaan ng liwanag. Parang hindi siya tunay na may sakit. Parang nilagay lang siya roon para ikubli. O sa mas madaling salita, ikulong. Hindi siya kumikibo, ni hindi siya tumitingin sa amin. Elmon, tawag ni Manang Ilyang. Ito si Carmela. Siya na ang bagong mag-aalaga sa'yo. Tahimik pa rin siya. Walang reaksyon. Pero ramdam ko ang pagkislot ng kamay niya. Para bang ayaw niyang may lumapit. Matapos akong ipakilala ni Manang Ilyang, naiwan na ako sa loob ng silid niya para linisin yun. Wala akong narinig kundi ang huni ng ibon sa labas at ang mahinang paghinga ni Elmon. Sa totoo lang, Miss Aya, nang mga sandaling iyon ay hindi ako makapaniwalang siya ang tinatawag nilang may kapansanan. Mukha siyang hindi sinto-sinto, katunayan nga niyan, tahimik lang siya. Matalim ang mga titig habang sinusundan ako ng tingin. Pero kahit na gwapong-gwapo ako sa kanya, Miss Aya, itinatak ko sa utak ko kung ano ang pinunta ko roon. Iyon na yung magtrabaho at kumita ng pera para sa paggagamot ng aking ina at pagkain ng mga kapatid ko. Hindi ako pumunta roon para gumawa ng kabulastugan. Sa tuwing pupunta ako sa silid ni Elmon para magdala ng pagkain, ganun pa rin. Hindi siya nagsasalita. Pero minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Hindi sa paraang bastos o mapanghusga, kundi parang sinusuri niya kung totoo ako, kung mapagkakatiwalaan ba. Lumipas ang mga araw at linggo. Maayos naman ang daloy ng trabaho ko. Tahimik lang ang bahay. Bihira umuwi ang donya na hindi ko alam kung saang lupalop siya nagpunta. Pero isa lang ang nagbigay sa akin ng katanungan. Sa tuwing bumabalik siya, palaging may kasamang isang matandang lalaki. Si Mang Paeng. Ang albularyong bulag ang isang mata. Isa raw siyang manggagamot ayon kay Manang Ilyang. Dala nito ang kanyang malaking supot na may lamang mga bote, dahon, at kung anong langis. Kapag dumadating sila, diretso sila sa silid ni Elmon. At sa tuwing napapadaan ako sa pintuan ng silid na yon, naririnig ko ang iyak, mga daing. Minsan, pagsigaw. Hindi basta pasigaw ng taong may topak, kundi sigaw ng tunay na nasasaktan. Ayoko na. Tama na. Tama na. Napapahinto ako sa hagdan sa tuwing naririnig ko ang tinig ni Elmon. Pero wala akong magawa. Paulit-ulit ang mga pangyayaring yun, Miss Aya, hanggang sa umabot ako ng kalahating taon. Isang araw nga, pagkaalis ng Donya at ni Mang Paeng, narinig kong muling lumagapak ang pinto ng silid ni Elmon. Humigop muna ako ng hangin bago mabilis na tumakbo paakyat. Siniguro ko munang wala si Manang Ilyang bago ko marahang pinihit ang hawakan ng pinto. Pagkapasok ko, doon ko nakita si Elmon, nakahiga sa kama. Walang suot na pang itaas, puno ng pasa ang katawan. May malalaking sugat pa sa likod at balikat.
May mga bilog na parang paso sa balat. At ang mas nakakabahala pa sa lahat, may ukit sa dibdib niya na tila ginamitan ng matalim na bagay. Nasapo ko na lang ang bibig ko habang pinagmamasdan siya. Maya-maya pa, bigla siyang napalingon. Gulat nang makita niya ako. Elmon, anong nangyari sa'yo? Diyos ko, sinasaktan ka talaga nila. Nag-aalalang tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Nanatili siyang nakatitig lang sa akin at parang nag-aalinlangan. Kita ko sa mga mata niya ang takot, pero may bahid ng pag-asa. Hindi mo dapat makita to. Delikado. Umalis ka na dito. Mahinang sabi niya. Sapat lang para marinig ko. Hindi. Sabihin mo sa akin, anong ginagawa nila sa'yo? Akala ko'y ginagamot ka nila. Yun ang sabi, 'di ba? May sakit ka. Bakit ganito? Naupo ako sa gilid ng kama niya at nanginginig ang kamay sa kaba. Hindi ka baliw, 'di ba? Wala kang kapansanan. Hindi gaya ng sinasabi ng amo ko. Alam kong hindi. Tumitig siya sa akin ng matagal. Saka dahan-dahang nagsalita. Tama ka. Hindi ako baliw. Wala akong kapansanan. Pero hindi ako tao, Carmela. Hindi ako tulad niyo. Napahigpit ang hawak ko sa kumot habang pinapakinggan ang mga sinasabi niya. Isa akong engkanto. Isang nilalang na hindi nabibilang sa mundo ninyo. Natahimik ako. Napalunok. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Pero ang itsura niya, ang mga sugat, ang naririnig kong sigaw at pagdaing tuwing dumadating ang manggagamot, lahat-lahat parang konektado. Hindi ko agad nalaman ang totoo na sinasaktan siya dahil kinabukasan lang matapos ang pangyayaring sigawan. Nakikita kong maayos naman ang lagay niya. Walang pasa sa katawan, walang sugat, pero latang-lata siya at maghapong nakahiga sa kama. Hindi kumakain, ni uminom ng tubig ay hindi niya magawa. 10 taon na ang nakalipas. Lumabas ako mula sa kagubatan. Natawid ko ang daan sa pagitan ng mundo namin at mundo ninyo. Gusto ko lang makita ang mundo ng tao. Akala ko mapayapa, pero nakita ko ng babaeng yan. Nakita ko ni Felicidad, ng amo mo, at ng mga kamag-anak niyang manggagamot na si Paeng. Gumamit sila ng sagradong orasyon at langis para mapasunod nila ako at hindi na makabalik sa mundong kinabibilangan ko. Binilanggo nila ako rito. Nilagyan ng silyo ang silid. Hindi ako makapanlaban at mas lalong hindi ako makalabas. Bakit? Bakit kanila sinasaktan? At bakit kanila ikinulong dito? Dahil may biyaya akong hindi meron ng tao. Ang dugo ko, ang luha ko, kahit ang hininga ko, kapag ginamitan ng dasal ni Mang Paeng, nagiging mabisang gamot, kayang magpagaling, kayang magpalakas, lalong kayang magbigay ng swerte. Iyon ang dahilan kung bakit napakayaman nila. Inipiga nila ako. Yun ang paraan ng donya para yumaman pa siya lalo. Ginagamit niya ako para sa mga kliyente niya. Yung mga politiko, mga negosyanteng desperado sa tagumpay. Lahat sila. Napayuko na lang ako. Hindi ko na napigilan ang sarili kong mapaluha. Patawad. Hindi ko alam. Carmela, ikaw lang ang tumingin sa akin bilang tao, hindi bilang hayop na kinulong. Pakiusap, tulungan mo ako makalabas dito. Hindi ko alam kung paano, pero kung kaya ko, gagawin ko, Elmon. Hindi tama ang ginagawa nila sa'yo. Ayoko na rito. Gusto ko nang umuwi sa amin pero hindi ako makawala. Mabubulok ako rito hanggang maubos ang pagkatao ko. May limitasyon ang katawang lupa na to. Malapit nang dumating ang panahon na hindi ko na kayang pagalingin at ibalik to sa dati. Ramdam kong hindi ko na kayang paghilumin ang mga sugat ko. Hindi ko na kayang itago sa paningin niyo. Kaya nakikita mo to ngayon. Ibig mong sabihin,
Kaya hindi ko nakikita ang mga sugat mo tuwing pumupunta ko rito dahil itinatago mo yan. Marahan siyang tumango habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Pero ngayon, ramdam ko nang unti-unting nawawala ang kakayahan ko. Kailangan ko ang tulong mo, Carmela. Kahit anong tulong, kahit kaunting tapang, sapat na sa akin. Matapos kong malaman kung ano talaga ang totoong dahilan kung bakit siya naroroon, nangako ako sa kanyang gagawa ko ng paraan para matulungan siya. Aalamin ko kung ano ang mga inilalagay ng albularyo sa pintuan ng silid dahilan para hindi siya makalabas. Kaunting tiis na lang, Elmon. Pangako, tutulungan kita. Ani ko pa. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti akong may kakaibang nararamdaman para kay Elmon. Hindi lang yun basta paghanga, kundi matinding pagnanais na matulungan siya, na mailigtas siya mula sa kamay ng sakim na Donya at albularyong si Mang Paeng. Pero habang patuloy ko siyang binabantayan, dinadalhan ng pagkain at tubig tuwing gabi, napapansin ko ang mga mata niyang malalim kong tumingin. May kalungkutan sa kanyang tinig na hindi ko maipaliwanag. Gumagaan ang pakiramdam ko tuwing nakakasama ko siya. Pakiramdam ko ang saya-saya ko kapag nagkakausap kami ng palihim. Pero ganun pa man, sinusubukan kong wag palalimin ang nararamdaman ko. Ayokong umasa. Ayokong masaktan na naman. Sapagkat bago ako napunta sa bahay na to, galing ako sa isang pagkabigo. Niloko din ako ng lalaking akala ko'y mamahalin ako habang buhay. Sa kanya ko ibinigay ang lahat, pati ang tiwala ko. Pero tulad ng bula, nawala siya na parang walang nangyari. Nalaman ko na lang may iba na siya. Kaya't nang maramdaman kong tila may pagtibok muli ang puso ko kay Elmon, pinilit kong itanggi. Pinapagalitan ko ang sarili ko ng paulit-ulit. Itinuon ko na lang din ang atensyon ko sa paghahanap ng paraan kung paano ko matutulungang makalaya si Elmon. Hanggang sa isang araw, habang abala ko sa kusina, dumating na naman ang Donya. Kasama niya ang albularyong si Mang Paeng. Umaalingaw-ngaw na naman sa buong bahay ang pag-iyak at pagsigaw ni Elmon. Mas matindi, mas masakit pakinggan. Para bang may hinahatak mula sa loob niya. Hindi ko kinaya. Napapaiyak ako habang naririnig ko siyang tumatawag ng tulong. Kahit alam kong walang ibang nakakarinig, kundi kami ni Manang Ilyang. Pagkaalis ng Donya at albularyo, napansin kong may dinikit si Mang Paeng sa gilid ng pintuan ng silid ni Elmon. Isang papel na may nakasulat na mga salitang hindi ko maintindihan. Wari ko'y sulat Latin ang mga yon. Palihim kong tinanggal yun habang abala si Mang Paeng sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Isinilid ko yun sa bulsa ko at tiniyak kong hindi mapapansin ng kahit sino. Kinagabihan ng araw na yun, nagulat ako nang lumapit sa akin si Manang Ilyang. Carmela, hindi ko na kaya. Mahina niyang wika. Napatingin ako sa kanya. Namumugto ang mga mata niya. Tila may kinikimkim na matagal nang hindi nabitawan. Ay, matagal ko nang alam ang totoo. Hindi masamang nilalang si Elmon. Isa siyang engkanto na inabuso ng Donya at ni Paeng. Pero pinili kong manahimik dahil utang ko ang buhay ng anak ko sa Donya. Ngunit hindi ko kayang panoorin pa si Elmon sa ganong kalagayan. Sasamahan mo ba akong iligtas siya? Hindi na ako nagdalawang isip pa. Tumango ako, sabay pisil sa papel na nasa bulsa ko. Alam kong yun ang magiging susi namin. Sa tulong ni Manang Ilyang, nabuksan namin ang pinto ng silid na Elmon. Matagumpay naming naalis ang silyo na pumipigil sa paglabas niya. Doon ko nalaman na matagal na palang pinag-aaralan ni Manang Ilyang ang tungkol sa silyo ng pintuan. May mga binanggit siyang orasyon
bago namin pinagtulungang alisin ang mga natirang papel na nakadikit sa pintuan. May mga simbolo at letra iyon na hindi ko talaga maintindihan. Pagkapasok namin, nakita namin si Elmon, nanghihina at nakaupo sa sulok. Nang makita niya ako, may bahagyang ngiti sa kanyang labi, pero bakas ang pagod sa kanyang muka. Elmon, ligtas ka na. Makakalaya ka na. Bulong ko. Agad namin siyang inalalayan palabas ng bahay. Pero hindi yun naging madali. Sa paligid ng bakuran, tila may lumilikha ng ilusyon. Ilang beses kaming bumalik sa parehong puno. Iisa ang landas, iisa ang direksyon. Kahit pa ulit-ulit kaming nag-iiba ng daan. Sa bulag ito ni Paeng. Wika ni Manang Ilyang noong patigilin niya kami sa paglalakad. Nagkatinginan kami ni Elmon nang biglang may lumitaw mula sa kakahuyan. Dalawang nilalang na may tila liwanag sa katawan. Mahaba ang kanilang buhok. Ang mga mata ay kumikislap sa tuwing nasisinagan yun ng buwan. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang eksaktong itsura nila. Pero dama ko agad ang mabuting enerhiya. Elmon, kapatid namin siya. Wika ng isang nilalang habang iika-ikang lumalapit sa kanila. Akala ko, hindi niyo ako mahahanap. Kahit tagal ka naming hinanap, dito ka lang pala nila ikinulong. Malungkot na sabi ng isa pa at niyakap ng mahigpit si Elmon. Agara na nga kaming tinulungan ng dalawang engkanto. Pinawi nila ang mga sabulag sa paligid sa pamamagitan ng pagkumpas at pagbigkas ng kakaibang salita. Isa-isang naglaho ang mga aninong nagpapaligaw sa amin. At sa wakas, nakatawid kami palabas ng bakuran. Sa labas ng bakod, huminto kami. Doon na kami nagpaalam kay Elmon. Hindi siya nagsalita agad. Tahimik siyang nakatingin sa akin. Hawak ang kamay ko. Carmela, maraming salamat. Mahina niyang sabi. Wala yun. Sagot ko habang pilit na pinipigilan ng mga luha. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Ngunit hindi ko maibabalik ang dati. Kailangan ko nang bumalik sa mundo ko habang may oras pa ako. Alam ko. Inabot ng isa sa kanyang mga kapatid kay Manang Ilyang ang isang maliit na palamuti na yari sa kahoy. May kakaibang ukit yun. Inabot din ni Elmon sa akin ang kaparehas ng binigay kay Manang Ilyang. Taglay niya ng basbas ng aming lahi. Huwag na huwag ninyong iwawala. Swerte at proteksyon ang dala niyan. Matutulungan kayo niyan, gaya ng pagtulong ninyo sa aming kapatid. Maraming salamat. Paliwanag ng kapatid ni Elmon. Hindi na ako sumagot pa. Pinagmasdan ko na lang silang unti-unting lumalayo hanggang sa naglaho sila sa liwanag ng buwan. Nang gabing yun rin, umalis kami ni Manang Ilyang sa bahay habang hawak ko ang palamuting bigay ni Elmon. Para bang nagsimulang gumaan ang pakiramdam ko. Alam kong ginawa ko lang ang tama at kahit hindi man siya muling magpakita pa, hinding-hindi ko makakalimutan ang engkantong minsan kong iniligtas at minsan ko ring minahal kahit palihim lang. Sa paglipas ng ilang linggo, nabalitaan ko mula sa kakilala kong tuluyan ng bumagsak ang negosyo ng Donya. Simula raw nang mawala ang kanyang alagang engkanto, tila binalikan nito ng lahat ng kasakiman at kasamaang ginawa nila. Ang mga dating kaibigan nito ay tumalikod at ang yaman ay natunaw na parang bula. Maging ang albularyong si Mang Paeng, nabalitaan kong nabaliw. Palakad-lakad sa kalsada at nagsasalitang mag-isa na parang laging may kinakausap na hindi nakikita. Kung dati ay maraming lumalapit sa kanya para magpagamot, ngayon ay kinakatakutan na siya
At ni isang tao, wala nang gustong lumapit sa kanya. Matapos ang pangyayaring yun, Miss Aya, patuloy pa rin ako sa pagsusumikap at paghahanap ng pera. At kahit mag-isa lang akong kumakayod sa aming pamilya, sa pagdaan ng mga taon, napagtapos ko sa pag-aaral ang mga kapatid ko, nakapagpatayo ng maayos na bahay at naipagamot ko ang aking inay. Ngayong kasalukuyan nga, maayos na ang pamumuhay namin. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa bigay sa akin ni Elmon o dahil sa pagtulong ko sa kanya. Pero ang masasabi ko lang, huwag na huwag kang magpapalamon sa kasakiman. Ang pagnanasa sa kapangyarihan at yaman, maaaring magdala ng pansamantalang tagumpay. Ngunit ang puso't kaluluwa, matagal ng talunan. Ang kabutihan, katapatan, at malasakit sa kapwa ay siyang tunay na yaman na hindi kailanman mabibili o mawawala.